Nawawalang bituin ng Lakan Bayani. Sa puso ng Pilipinas, kung saan hinahalikan ng dagat ang langit at binubulong ng hangin ang mga sinaunang kwento, may isang dalagang manlalakbay na nagngangalang Mayari. Ipinangalan siya sa diyosa ng buwan at tulad ng kanyang pangalan, may dalang liwanag ng pakikipagsapalaran ang kanyang kaluluwa. Lumaki si Mayari sa isang maliit na baryong mangingisda kung saan ikinukwento ng matatanda ang alamat ni Lakan Bayani, ang maalamat na mandirigmang nagprotekta sa mga isla noon. Sinasabi nilang may isang makapangyarihang hiyas, ang bituin ng katapangan, isang makinang na bato na nagbibigay ng talino at lakas sa sino mang may dalisay na puso. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ito, nalibing sa mga alamat at nakalimutang kasaysayan. Isang gabi, habang nakikinig si Mayari sa mga kwento ng kanyang lola sa ilalim ng mahinang liwanag ng ilawang de Langis, biglang dumating ang isang matandang mangingisda, habol ang hininga at dilat ang mga mata. Kapoy na istorya, ikaw na po, Mia. Dilidiyay ko, lang. Nakita ko, ang bituin na ng katapangan. Sigaw niya. Isay ng matanda ang tungkol sa isang nakatagong kuweba sa kailaliman ng kagubatan ng Luzon, kung saan may sinaunang ukit ng Lakan Bayani na nagbabantay sa hiyas na antig ang kalooban ni Mayari. Kailangan niyang hanapin ito. Bitbit ang kanyang kris, isang patalim na may alon-along talim, suot ang isang hinabing sa lakot, at may matapang na diwa. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay. Dumaan siya sa malalagong kagubatang puno ng awitin ng kuliglig, sikada, at pagtalon ng mga tertiary mula sa sanga patungo sa sanga. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo niya ang isang matandang babaylan, albularyo, na nagbigay sa kanya ng babala. Tanging ang nakakaunawa sa puso ng tunay na bayani ang makakakuha ng bituin ng katapangan. Habang pinag-iisipan ang mga salitang ito, nagpatuloy si Mayari hanggang sa marating niya ang kuweba. Sa loob, ang mga dingding ay puno ng mga ukit ng mga labang pinagdaanan ng sinaunang lakan. Sa gitna ng silid, may isang altar kung saan dapat naroon ang maalamat na hiyas, ngunit wala ito. Biglang gumalaw ang isang anino. Mula sa dilim, lumitaw ang isang grupo ng mga magnanakaw ng kayamanan. Hawak ng kanilang pinuno ang bituin ng katapangan sa kanyang mga kamay at may pangungutyang ngumiti kay Mayari. Ngunit hindi siya basta-basta susuko. Tumindig siya ng matapang, mahigpit na hawak ang kanyang kris. Ang bituin ay para sa mga lumalaban para sa kanilang bayan, hindi para sa kasakiman, matatag niyang sinabi. Sumiklab ang isang matinding labanan sa loob ng kuweba. Gamit ang liksi at bilis ng Arnis, isa-isang pinabagsak ni Mayari ang kanyang mga kalaban. Sa huling galaw, nabawi niya ang bituin. Nang hawakan niya ito, nagningning ang buong kuweba at mula sa liwanag, lumitaw ang anino ni Lakan Bayani. Ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa kakayahang ipagtanggol ang iba, anang kanyang tinig. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mayari ang tunay na diwa ng kabayanihan. Bumalik siya sa kanilang baryo, hindi na lamang bilang isang manlalakbay, kundi bilang isang tagapangalaga ng kasaysayan at kultura ng kanyang bayan. Ang bituin ng katapangan ay inilagay sa dambana ng baryo. Ang liwanag nito ay nagsilbing paalala na ang diwa ng isang tunay na lakan ay nasa puso ng sino mang lumalaban, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa dangal, talino at pagmamahal sa bayan. At sa gabay ng kanyang tapang, nagpatuloy ang alamat ni Lakan Bayani, isinabuhay ng bagong generation.